Friday night at last working day ng teammate kong si Gab. Nag-resign na kasi siya matapos ang mahigit isang taon din na pagtatrabaho sa aming pinapasukang kumpanya. Alas 5 yung punto tayo ah. Dapat ready na kayong mag-out at mahaba-habang inuman to. Hindi tayo nakakasiguro dito kay Gab kung magpapakita pa sa atin to eh. Kantsaw ni Ian. Lunch break pa lang nun kaya tinuloy muna namin ang aming trabaho. Saktong alas 5 naman ay nakaalis na din kami ng opisina. O, saan tayo? Sa dati na lang? Pasay? Tanong ni Ian. Sumang-ayon naman ang lahat dahil dito naman kami karaniwang pumupunta at halos ay kilala na rin kami ng mga tauhan dito. 6 kaming magkakaopisina, kabilang na si Gab. Ang iba sa amin ay halos 5 taon na sa kumpanya, kabilang na ako doon. Dahil sa maiksing pagkakasama-sama ay talaga namang masasabi ko na nagkasundo-sundo talaga ang mga ugali namin. Sila na nga lang minsan ang dahilan kung bakit kami nagtatagal sa kumpanya. Sa sobrang traffic ay inabot na kami ng alas 7 bago makarating ng Pasay. Pagdating naman ay naghintay kami ng halos 1 oras dahil madaming tao rito. Karaniwan na ito dahil Biyernes. Habang naghihintay ay umorder na kami ng maiinom at pulutan upang sa oras na magkabakante ay makapag-inuman na kami. Sa totoo lang ay hindi naman kami malakas uminom. Puro light lang ang iniinom namin. Madami lang ang kwento kaya naman nagtatagal kami sa bar. Lumipas pa ang ilang oras at hindi namin namalayan na mag-aalas 12 na pala ng hating gabi. Nako, nalibang yata tayo ah. Alas 12 na pala? Kulat na sabi ni Marge. Hello nga. May biyahe pa kaya pa Malolos? Nako, palagay ko wala na. Kung ganitong oras ay nasa terminal ka na, baka sakali. Pero dahil babiyahe pa tayo pa Balintawak ay tsak na 1 oras at kalahati pa. Sumabay ka na lang sa akin pa Bukawi. Doon ka na mag-jeep pa Malolos. Suhestyon ni Marge. Hindi ko alam ang sakayan sa Bukawi eh. Try ko na lang mag-abang ng bus or UV sa Balintawak. Sige, ikaw ang bahala. Halika na't baka mahirapan na tayong sumakay. Nagpaalam na nga kami sa isa't isa at kanya-kanyang sumakay ng taxi pa uwi. Lahat sila ay taga Maynila lang kaya't 1 taxi lang ay makakauwi na sila. Kami naman ni Marge ay parehas na taga Bulacan. 1:30 AM na nung makarating kami sa Balintawak. Traffic pa dahil sa aksidente sa EDSA. Ano, sabay ka na sa akin pa Bukawi? Tanong ni Marge dahil may parating ng bus. Hindi na. Subukan ko muna maghintay kahit 30 minutes. Baka may bus or UV pa eh. Pagtanggi ko naman. O sige. Chat mo ako kapag nakauwi ka na. Ingat. Ingat din. Salamat. Sumakay na nga ng bus si Marge at naiwan akong mag-isa sa may gasoline station sa may Balintawak. Sarado na ang gasoline station, ngunit may ilaw pa din naman kaya hindi naman ako natakot maghintay. May dumadating din na pailan-ilang pasahero ngunit agad din namang nakakasakay ng bus. Makalipas ang 15 minuto ay napansin ko na wala pa ding dumadaan na UV or bus na biyaheng Malolos. Napagpasyahan ko na maghintay pa ng 15 minutes at baka sakaling may last trip pa. 2:30 AM na at hindi pa rin ako nakakasakay. Medyo kinakabahan na ako dahil may lalaking ilang minuto nang nakatambay sa kabilang gilid ng gasolinahan. Sa loob ng 10 minuto ay kami na lang yata ang nandito. Hindi ako sigurado kung nag-aabang din ba siya ng sasakyan dahil may dumaan ng bus pero hindi siya sumakay. Maya-maya pa ay may dumating na isa pang lalaki. Nakasuot ito ng polo shirt na may tatak na logo ng kumpanya. Nakasuot pa ito ng ID kaya nasigurado kong empleyado ito kaya naglakas loob na akong magtanong. Kuya, may pabiyahe pa kayang pamalolos kapag ganitong oras? Naku miss, baka wala na.
Ganitong oras ako lagi umuwi pero wala akong napapansin eh. Ah, sige po, salamat. Kung gusto mo, magbukawi ka na, tapos mag-jeep ka na lang pamalolos. Nako, hindi ko po kasi alam yung sakayan ng jeep doon eh. Nahihiyang sabi ko pa. Ah, o sige, sasabayan na lang kita. Bukawi din ako pero malayo-layo pa ang bababaan ko. Bababa na lang din ako sa may tollgate tapos ituturo ko sa iyo yung sakayan ng jeep pamalolos. Naku, wag na po, ayos lang. Magtatanong-tanong na lang po ako doon kung saan ang sakayan. Nahihiyang pagtanggi ko pa. Medyo delikado na kasi yung ganitong oras eh. Wala na halos pasahero doon at hindi ka sigurado sa mga tao sa paligid mo. Ewan ko ba pero parang katiwa-tiwala naman ang taong ito. Siguro ay dahil alam kong empleyado rin siya kagaya ko at hindi naman siya mukhang masamang tao. Kahit nahihiya ay pumayag na rin ako sa alok niya dahil sa ayaw kong maiwan sa lugar na ito kasama nung isang lalaki na kanina ko pa napapansing patingin-tingin sa akin. Ilang minuto lang ay may dumaan na ding bus pa Bukawi at sumakay na rin kami. Nakakapagtaka na ganitong oras ay madami pa din palang pasahero at kinakailangan na naming tumayo na lang dahil wala na ring bakanting upuan. Medyo siksikan pa nga sa dami ng iba pang nakatayo rin. Saan kayo ma'am, sir? Tollgate lang boss, 2. Sabi niya. Kukuha na sana ako ng pambayad, ngunit pinigil niya ako sabay sabing, ako na, mura lang naman pamasahe. May ngiting sabi niya. Dahil sa pagod ay wala na rin akong lakas para tumutol pa, kaya't nagpasalamat na lang ako sa panlilibre niya. Dahil nga siksikan ay magkalapit kaming nakatayo at parehas na nakakapit sa mga bakal sa itaas na bahagi ng bus. Hindi ko mapigilang maamoy siya at sa totoo lang ay nagulat ako dahil sa bango ng amoy niya kahit parang parehas namin kaming pagod sa trabaho. Na makapasok ng NLEX ay bumilis ang takbo ng bus ngunit may pagkakaskasero ang driver kaya naman halos napapatumba kami sa tuwing ito ay pepreno. Napansin niya siguro na pagod na ako at nakainom pa. Medyo napapapikit na rin ako sa antok nang maramdaman ko na parang mas lumiit pa ang distansya sa pagitan naming dalawa. Mukhang naparami ka, pagbibiro niya. Alam kong naamoy niya ang alak sa aking katawan kaya niya ito nasabi. Medyo, maiksing sagot ko naman. Nakita kong natatawa-tawa siya habang pasimpleng inaalalayan ako dahil sa halos matumba na kami sa bilis at tiin ng preno ni Manong. Natuwa naman ako dahil mukhang mabait talaga siya at hindi kagaya ng iba na sasamantalahin ang kahinaan naming mga babae at kalaunan ay babastusin ka na. Buti na lang at hindi ganoon si kuya. Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko yata namalayan na nakatulog ako sa biyahe at nagising na lang ako nung huminto ang bus dahil nasa tollgate na pala. Ay sorry. Nagulat ako dahil pagising ko ay nakaakbay ang isa kong kamay sa kanyang balikat habang ang isa ay nakakapit sa bandang baywang ng kanyang damit. Okay lang. Mukhang pagod at antok ka na. Pababa na tayo. Tollgate na to. Nakangiting sabi niya. Pagbaba namin ay nakita kong may isang jeep na mukhang nag-aabang ng pasahero. May 5 na rin siguro ang sakay nito. Ito yung sakayan papuntang highway. Pagdating doon, kailangan na pang lumipat ng jeep pamalolos naman. Alam mo ba yung kanto na yun? Naku, hindi eh. Pero okay lang. Sasabihin ko na lang kay Manong. Hatid na kita hanggang doon. Baka makatulog ka sa biyahe eh. Naku, wag na. Grabe na abala ko sa'yo, no? Nilibre mo na nga ako ng pamasahe. Ginawa pa kitang sandalan. Hindi ka pa nga dapat bababa, di pa? Wag na talaga. Salamat. Sus, okay lang yan. Kesa naman mapahama ka pa. Aaminin ko na may kaunting kilig akong naramdaman sa mga sinabi niyang iyon. Kita sa mukha niya ang pag-aalala kahit hindi naman kami magkakilala. Ilang pilit pa ay napapayag ko na rin siya na ako na lang ang bumiyahe pamalolos.
sumakay na rin ako ng jeep na dalawa lang na dagdag na pasahero matapos ang ilang minuto namin pag-uusap. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita ko na nakatayo pa rin siya sa may gilid ng kalsada. Naawa naman ako dahil halos ay 3:00 na din ng madaling araw at siguro pagod na din siya. Bumaba ako upang sabihin sana na mauna na siyang umuwi at huwag nang hintayin na mapuno ang jeep. Bakit nandito ka pa? Okay na ako, kaya ko na pauwi. Salamat. Sigurado ka bang ayaw mo na samahan kita? Okay lang, may mga kasabay naman ako. Uwi ka na at siguradong pagod ka na din. Okay lang ako. Ikaw ang iniintindi ko eh. Sus, matanda na ako no. Kaya ko na. Salamat talaga. Sigurado ka ah. Oo, salamat ulit. Paalis na sana ako para sumakay ulit ng jeep dahil pinaandar na ng driver ang makina nito. Senyales na malapit na kaming umalis. Ay saglit, pwede ko bang makuha ang number mo? Nahihiyang tanong niya. Sa totoo lang ay kakagaling ko lamang sa isang breakup mula sa 2 taon na relasyon. Masasabi ko na wala pa akong interes na mag-entertain ng kahit na sino. Kahit numero lang ang hinihingi niya ay ito agad ang naisip ko. Masyado siguro akong nag-iisip dahil baka naman gusto lang niya makipagkaibigan o marahil ay gusto niya lang masigurado na nakauwi ako ng bahay. Pasensya na. Yun lang nasabi ko dahil wala talaga ako sa mood na makipagkilala muna sa iba. Yumuko siya na parang nadismaya sa sagot ko. Pero salamat talaga ha. Sabay halik ko sa pisngi nito. Ikinabigla naman niya ito ngunit pakasangiti sa kanyang mga mata. Lumakad na ako papunta ng jeep dahil paalis na ito. Sabay namang sigaw ko ng, ano nga palang pangalan mo? Alvin. Ikaw? Dayan.